Hello mga ka-uploador, mga ka-doodles, mga ka-dudes. Kumustamos mi amigos, mi amigas? Review naman tayo ng medyo yung market natin green. Medyo okay. Sa gitna ng mga rally-rally sa Pilipinas, kaguluhan ay umaangat pa rin. Sana tuloy-tuloy. Sana hindi maapektuhan. So, pag-usapan natin si Keeper, DNL, Bloom. Sila yung napili natin na pag-usapan dahil medyo matagal-tagal na natin na hindi napag-usapan to sila. So, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Uploader sa Pinas kung sa Pilipinas ka na PSE market. At Doodle Goose to US market naman, Nasdaq at NYSE. At crypto ni Dudes naman tayo. Maraming daghang salamat sa inyong tanan. Taralits, Bloom. So may balita na medyo dahil nga nagmura na yung langis ngayon. Nasa 16 na yung langis, di ba? O 60 plus na ba? Down na yung langis. Saan ba yun? Magkano ba? Silipin natin ulit muna. Brent. Crude oil. So nasa 73 na tayo. So kung magtuloy-tuloy ito magandang takbo ng pag-usap-usap nila, baka babalik sa 16 na naman yan. So si Bloom, kaya sabi daw, nag-increase na yung tourism sa Pilipinas. So kung bumalik na yung turismo sa Pilipinas, na tayong itong Bloom, medyo maganda ng kitaan kasi mga resort to eh. Tapos may mga yata yan. May kasamang casino yata. Yan, may mga gamings. Physical na games. I mean yung harap-harapan. Hindi siya e-games o online na games sa casino. So, mura siya ngayon. Nasa 179 ang So kung dadami yung mga turista, yung hotels nila, marami na ring makaokupado, so magaganda ang kitaan. So si Bloom ngayon ay kung may hawak ka dito sa taas, medyo ipit-ipit ka nga talaga kasi nasa piso na yan. Kung dito ka nakabili sa size So ang gawin mo na lang dyan, piso cost down average mo lang o piso cost average mo na lang siya. So si Bloom, kung talagang malakas siya, maliit lang yung volume. So, kailangan talaga niyang pasukin niya, i-break yung 1.86. At meron din tayong dito sa taas na 2.2. Pag na-break niya yung dalawa na yan, medyo maluwag-luwag na si Bloom. So, sa kanyang presyo ngayon, So, titingnan natin yung kahapon, bang yung mga foreigners, meron bang foreigners na nagbinta kay Bloom. Tingin natin si Bloom. So Bloom kahapon, so merong 3 million na foreigners na net selling kay Bloom. So si Bloom ay yun talaga, kailangan niyang i-break iyang 1.86 para naman ay may pag-asang umangat siya doon sa taas. So baka maganyan-ganyan lang yung presyo na yan niya doon sa taas. So, dahil nga ang target price naman ng ating mga broker ay magkano ba? So, nasa 5,345 ang kanilang target. Meron tayong sell order block dito sa 2.8 na pwedeng balikan ng kanyang presyo. So, kung malakas yan siya, pero kailangan naman ni Bloom ay mag-hold dito sa baba ng 1.6 para kung hindi, kailangan niyang mag-hold yan. At kailangan pulido siya dyan kasi kung hindi, pwede pang bumaba yan si Bloom, So, kaya ingat-ingat lang. Kaya bago pasukin, maganda ma-break niya itong 1.86 si Bloom. So, target price naman ni TradingView, titingnan natin yung target price niya kung meron ba. So, meron siyang 2.86 na forecast target. 4 yung pinakamataas. So, katulad dito sa ating mga broker. So, 2.86. So, dito talaga sa sell order block na yan, na kanyang pwedeng balikan.
So, tingnan nga natin yung kanilang financial revenue kung kumita ba sa ano. So, revenue, okay naman. 2025, medyo okay. So, reported, maliit lang siya. So, 25, down talaga sila eh. So, siguro dahil sa first quarter o ano, parang down sila sa buong 25. So, titingnan natin kung makabawi yan si Globe. Bloom. Now, si, ano naman, DNL. Si DNL, down pa rin siya. So, ang kanyang ginagawa ay downward channel, ano. So, medyo pahirapan pa siyang, ano, para ma-hit yung target price ng ating mga broker na 577, 657, ay kailangan niya i-break itong channel natin. Yan. So, kailangan niyang i-break yan para umabot siya doon sa taas. So, medyo nasa consolidation area pa siya, ano, si DNL. So, itong meron tayong nakita dito na yan, resistant yan na kailangan niyang i-break. Tapos, meron tayo dito naman sa taas. Yan. So, pwede siyang umangat diyan. May break niya yung mga ano diyan, maliit-liit na resistant. Ganon-ganon. So, pwede maganon lang yung presyo natin, ano. So, patungo doon sa taas kung mai-break niya yung mga yung 3.82 at saka 4.37. So, maari din si DNL, pwede din siyang bumaba doon sa trend line natin. Dito, ano, may chance din kasi nasa gitna siya ng ano natin channel. So, mamimili pa yan. So, kung dudubugin talaga siya ng mga investor. Pero mayroon namang dividends. Namimigay siya ng dividends pero parang isang beses lang yata sa isang taon siya namimigay. So, dahil isa sa ano dito, yung mga katulad ni Jollibee, di ba? So, bumaba yung ano nila sale din. So, ibig sabihin yung order, yung kitaan. So, yung mga ginagawa nilang produkto, yung mga plastic na pang-pack, process industries, chemical specify, yun. So, yung mga gamit nila pang-pack diyan, may na ang order dahil nga noong kasagsagan pa ng gulo dito. So, pag humupa yan, tuloy-tuloy na, baka babalik din to, ano, gaganda. Pero matagal na siyang nag-downtrend eh. Talagang merong ibang problema to si DNL. So, yun lang, kailangan niyang i-break yung 3.82. So, sa ngayon, medyo alanganin pa tayong pasukin to kasi downward. Kailangan magbago siya. So, magbago yan ang trend niya kung may break tong bandang 4 niyan, ano? Para doon sa taas na aakyat siya doon sa taas. Babalik siya doon sa kanilang. So, buti pa nung pandemic time, ano? Pandemic time, dito lang umangat eh. Nung afternoon, 23, hindi na siya nakabawi eh. Talagang nahirapan si DNL. Wala kasing ano bang balita. Industries need rates, income, sales, so maliit lang yung ano. Minute income 1.95, maliit lang kinita. DNL Pros, quarter income, wala silang ano, puro lang. So yan si DNL. Kung ipit ka dito sa taas, either ano na lang yan, piso cost averaging talaga, hayaan mo na lang yan or nandiyan na yan. So Kiefer. So, namigay siya ng dividends last May. So, Keeper is sister company niya to, si Cusco, mother niya si Cusco, si Pure Gold, ano din to yung kanilang sister company. Sa mga alak naman to siya food services. So, Keeper, kailangan niyang i-break itong yung ano na yan, 1.95. Para bumalik siya doon sa taas. Meron din tayong resistant dito na malaki-laki diyan sa 2.22.
So, para nasa bottom pa siya ng channel natin, ano, downward channel din siya. So, kailangan na talagang i-break ito para magbago ang kanyang takbo. So, baka maganon-ganon lang yung ano niya, presyo ni Keeper, ano. So, si Pure Gold, down din naman si Pure Gold eh. So, nasa consolidation siya. So, target price ng ating broker, wala tayo. So, sa long term, bullish flag naman siya. Ang problema lang, kung kailan talaga niya i-break itong top line natin. So, tawag niyan, ano bang forecast ni TradingView? Meron ba siyang forecast? Forecast, wala siyang forecast, ano? Hold lang ang nakalagay kay Keeper. So, tingnan natin yung technical kung meron bang sell na malayo-layo. 2.23 sa 1 month, tingnan natin. So 2.04, so 2.3 lang yung pinakamalaki, ano. So dito lang dito lang talaga siya 2.4 banda. Financial naman, tingnan natin yung kanyang report. Revenue, okay naman yung revenue nila, maangat naman. Earnings, walang reported na earnings eh. Dividends, tama-tama lang, pa isang beses lang kasi. So, hindi gaanong yung net income niya. So, walang gaanong siguro to. Walang tawag niyan. Tingnan natin yung foreigners. Ay, Keeper. Kung meron bang mga maraming foreigners ba? So, Keeper, meron nang bumili to 2 million. Si DNL. So, wala. Net selling. So, medyo hindi sila, So, price action lang tayo. So, kung talaga, ay may pag-asang, umangat. Ito si Keeper, matagal na yung bullish flag niya ginagawa. Kailangan niya talagang i-break, So, yan lang po ang ating review. 6,068 pa rin yung hindi umangat. So, huwag kalimutan mag-subscribe kay Oplodor kung sa PSE market. At kay Doodle Goose to US market naman. Meron tayong Nasdaq at NYSE pang day trade to. Pero yung NYSE, pwede pang long term yan kasi malaki namang mga pre-float niyan nila eh. Tapos, crypto ni Dodds. Maraming dagang salamat. So, yan lang po. Adios mi amigos, mi amigas, babus. Matamlay. Parang stock lang na matamlay.